Nagluto po pala ako kanina ng biko pag uwi ko guys. Kasi nga ang lulutuin ko po sana is ginataang langka. Sabi nga po ni nanay, mayroon pa raw kaming ulam sa ref. Kaya ayun guys, dinivert ko na lang ang aking niluto. Wala na po kasi akong gagawin ngayong hapon guys. Galing po ako ng office. Kanina bago ako nagpasok or bago po ako pumasok ng office, naglaba po ako. Kinuskus ko na nga po yung aking paa dyan para matanggal yung mga dry skin. Malambot na nga rin po kasi. And after nga po niyan guys, aalis po kasi ako. May pasok ako guys. Kaya bago ako pumasok, hinatid ko muna ito si big boss natin doon sa terminal dahil po uuwi na siya, babalik na siya ng south sa kanyang work guys. So, pansamantala, muli po tayong iiwan ng ating busing. Yan guys, destino po muna siya ulit. And after ilang days na naman po siguro yan bago makababa. Pagka meron silang laro dito sa puerto or kapag meron mga bagay-bagay na dapat ayusin yan guys, bumababa siya ng wala sa schedule. Basta importante, bumababa po yan kaagad. And ganun po talaga ang buhay. Kailangan kung saan yung utos, kung ano yung utos susundin. Guys, papunta na nga po pala kami dito sa terminal sa Irawan. Dito po kasi siya sasakay at magbaban nga lang po kasi nga po napapagod siyang mag-drive, magmaneho guys. Mayroon na rin po yan siyang service na sarili. Yun nga lang guys, nandun lang, naka-stack lang sa kanilang opisina doon sa kanyang destino. Ang katwiran niya po mapagod daw po magmaneho. Oo nga naman, pagka layo-layo, ilang oras po yung takbo nila from South to Puerto Princesa. Kaya instead na i-drive mo siya guys, itulog mo na nga lang at yun, ang bayad lang naman po 300 po sa shuttle. So, yakang-yaka naman din po niya. Kaya lang guys, pagdating dito sa Puerto, siya naman ang nangaagaw ng ating service kasi nga po, mas marami pa siyang transaksyon kaysa sa atin guys. So, ako naman po, ayun, sacrifice dahil office bahay lang naman po tayo. So, sige na nga lang. Dumaan nga po pala ako dito guys sa may talipapa para bumili po ng gatas at sugar, pati na rin yung pasalubong natin kay Yayam guys. Medyo sabi ko nga po talagang mura dito guys. Kaya dito po yung napili ko lagi na bibilihan. Lalo na guys yung mga aming gagamitin sa pagluto. At isa pa, kaya dito po yung gustong-gusto kong mamili guys. Kasi kumpleto na siya. Hindi mo na kailangang maglipat-lipat pa ng tindahan para bumili ng kung ano-ano. Yun po talaga yung maganda sa pagka namimili tayo. After ko nga po mamili, bumalik po ako dito sa bakery guys. Dahil naisip ko nga po pala wala nang tinapay doon na stock sa bahay. Naubos na po kaninang umaga pag almusal namin. Kaya alam ko hindi pa nakakabili si nanay dahil hindi naman po siya nakakaalis ng bahay guys. Kaya po bumalik na po ako dito habang nandito pa ako sa labas. Ayan, binili ko na siya guys kasi nga po bukas aalis na naman ako. At after ko nga po dumaan ako dito sa may bilihan ng nyug para po gagamitin ko sa pagluluto ng langka po sana. At yan, pumili po ako dyan kasi mayroon siyang tag 35 at mayroon din pong tag 30. Syempre guys, mas pinili ko na po yung tag 35 para siguradong hindi tayo magkukulang sa gata. So, ayan guys, pagkakuha ko nga po, pinakudkod ko na nga rin po kaagad para hindi na ako mapagod. Napakahirap po kasi talaga magkudkod yan guys. Pero sa masakit na sa kamay, masakit pa sa braso at grabing pawis pa yung dadanasin natin yan. Kaya yan, pinili ko na nga ipakudkod at ipapiga. Para pagdating po sa bahay, lulutuin ko na nga lang guys. Pero nag-iisip pa rin talaga ako kung magluluto ba ako. At yan, nakita ko nga po konti lang yung customer. Kaya pumasok na po ako at tiningnan ko po ng gusto kung paano siya napipiga. Kasi nga po, yan po yung kakanggata na tinatawag. Kaya, ayan guys, walang tubig yan na nilalagay dyan. Puro gata lang yan siya guys ng nyug. Yan yung unang gata kasi pagka nagpapapiga po tayo, tatanungin ka kung ilang gata ang gusto mo. Yung may unang gata or pangalawang gata. Pagka unang gata lang guys, yung pure talaga yan siya, gata ng nyug. Pero pagka mayroong pangalawang gata, nilalagyan pa nila guys ng tubig konti. Yun. Napakabilis nga lang po ng proseso niyan guys. And after nga po, umuwi na po ako kaagad sa bahay para makapagluto. Kasi that time guys is 4 o'clock na po. Magpa 5 o'clock na yan guys. Kaya nagmamadali na po ako. Baka mamaya umulan na naman. Talagang napakabilis po kasi ng oras pagka ganito guys. Pagkahapon na, lalo na ganyan may mga gagawin tayo, mamalayan mo mamaya gabi na, mga dilim na. Kaya ayan, bago nga po pala ako nagluto guys, sabi ko kay nanay, magtimpla muna kami ng aming juice, ng merienda. Ayan, kumuha lang po ako ng konting powder. Meron po kasi ako dyan guys na melon powder, kaya nilagyan ko lang po ng konting gatas. Yan, isang gatas na yan. At sabi ko kay nanay, lagyan namin guys ng ice para masarap yung inom namin. At habang
si Yayam meron din pong sariling merienda. May Yakult po yan siya. Yan, ubos niya yan guys. Sobrang takaw niya. Ayan po si nanay, kumuha po siya ng ice at dinurog niya nga lang po para masarap din ang aming pag-inom. Sobrang uhaw talaga guys. Maghapon kasi ako sa office at wala pong merienda. Nagkape lang po ako ng isang beses at yun lang. Pero iba pa rin talaga pagka may naiinom kang tubig na malamig. At yan, masarap pati may lasa. Yan, super sarap niya guys. Pero medyo nga po matamis. Kaya sabi ko kay nanay, dagdagan po ng konting tubig para swak na swak sa ating lalamunan, no? Hindi nga po nahalo ng gusto niyan guys. At humingi na ako sa baso. Kaya sabi ko kay nanay, hindi pa nahahalo. Kaya nga po, pagka lagay po ni nanay kanina sa baso, nahigop ko kaagad guys, yung buo-buo. Yan, pero masarap na rin siya guys. Pinadagdagan ko nga lang po ng konti. Kahit na nakalagay na sa baso ko, medyo matamis pa rin siya. Kaya, konting ice lang. Ay, nga guys, yan po yung aming merienda ni nanay. Yan po yung binili ko kanina dun sa bakery. Masarap po kasi yung kanilang hopia dun guys. Medyo malambot kasi nga po, kagagawa lang, mainit-init pa. Pagka ganitong oras po yan, pwede ka na bumili dun. Kasi nga po, yun yung oras ng paglalabas nila or pag-prepare nila ng kanilang mga tinapay na bagong gawa. Yan. Hindi pa nga nahalo ng gusto si nanay, hindi nahalo na Yummy? Yummy. Merienda po. Merienda. Dinalo. May dinalo. Di pa nahalo ng gusto. Yan, sarap. Yan lang po guys yung aming merienda ni nanay, hopya. At itong si Yayam nakikisali rin pero guys busog na busog yan siya dyan. At ito na nga guys ang aming napagkasunduan namin ni nanay. Instead na ulam, ito na nga lang po magbibiko na nga lang kaming dalawa. Ayan po yung aking malagkit na karaan pa po yan. Siguro mga ilang buwan na yan dyan guys sa aking lagayan. Kaya pinaamoy ko kay nanay. Sabi ni nanay mabango pa raw siya guys. Medyo malalaking butil niya guys. Kasi syempre malagkit. At pinahugasan ko na nga rin po kay nanay. At habang ako'y magpiprepare na rin para isasalang ko na rin guys yung aming gagamiting gata. Para saktong-sakto lang yan guys. Isasalang nga lang po yan ni nanay dito sa gasol. Dahil sira na nga po yan yung aming maliit na rice cooker guys. Kaya kami pagka nagluluto kami ng sinaing doon sa may malaking rice cooker. Kaya lang kahit na malaking rice cooker namin konti lang ang aming sinasalang doon guys. At yan na nga po dyan namin sinalang. At habang dito sa kabila isasalang ko rin yung aming gata guys. Para saktong-sakto lang. Binuksan na nga po ni nanay. Medyo dahan-dahan lang para hindi siya masunog kaagad guys. At habang ayun nakasalang kami dito sa loob ibising-bisi sa pagmimerienda. At si Yayam, tingnan nyo nga guys, gusto niya sasandukin niya yung loob ng baso at papatikim niya kay nanay yung kanyang tinimpla. Pero hindi naman magkasya sa loob ng baso. At napansin nga namin guys, after nga po sa sobrang busy namin ni nanay, nakita namin si Yayam nandun sa baba at dumiretso na dyan sa kanyang swimming pool. At ayun si nanay pumwesto na rin sa kanyang trono dahil nga hindi pwedeng si Yayam naliligo at siya ay wala. Kailangan nakabantay siya guys. At ayan, nakita namin guys, medyo lumapit siya kay nanay kasi po takot siya sa ulan. Medyo umambun po kaya ganyan. Lumapit siya kay nanay guys. Buti nga para hindi siya sipunin. Kasi nga po ngayong buong maghapon guys, sabi ni nanay, pangatlo na raw po yan, ligo niya dyan. Kaya sabi ko kay nanay, aliw-aliwin lang konti at akyat na kami guys kasi nga uulan, baka mamaya isipunin na siya masyado at masobrahan na sa kaliligo. At yan, sinimulan ko na nga po yung pagluluto guys ng ito. Sabi nga namin lalatikin namin ito yung gata na ito para sa biko. Yan, sinalang ko na nga po. Dahan-dahan lang yung apoy at talagang tuloy-tuloy yung aking paghahalo dyan guys kasi nga po mga nakaraan nagluto rin po ako ng biko guys tapos iniwan ko lang at yun nasayang lang ang aming gata pati yung aming gas. Ang nangyari doon guys nasunog ng medyo hilaw pa yung aming gata kaya ganun. Kaya dapat po pala pagka nagluluto tayo ng ganito bantay sarado tayo guys. Dito pa kayo magkisan sa kusina. Pasok na doon, mainit dito. Nay. Lagay na natin yung nay, sugar. Kailangan daw, tingnan nyo, pagka kumulo na ng ganyan, tapos nag-brown na yan siya, pwede na natin ilagay yung asukal. Yung nabili ko nga palang asukal dyan ay kulay puti. Pero, guys, hindi yun para doon. Doon ko sana ilalagay yun sa, doon sa juice na ginawa ko kanina. Kaya lang, hindi na, no need na nalagyan ng sugar. Kaya, sabi ko nga kay nanay, dito ko sana ilalagay na parang na-divert lang yung aking lulutuin. Yan.
Ang lulutuin ko sana ngayon, magluluto sana ako ng ulam namin para sa aming hapunan. Kaya lang si nanay, mayroon pa pala kaming ulam. Sabi niya, nailagay niya sa ref. Ay, yung ulam namin kaninang tanghali, hindi niya pa pala nababawasan. Kaya, sabi niya, wag na muna ako magluluto ng ulam, guys. Gagataan ko nga lang sana yung langka doon sa baba, yung nakuha ko nakaraan doon. Kaya lang, parang sabi ko, hindi naman po pwedeng hindi namin magagamit ito yung gata. Kaya, yan guys, naisipan ko nga na lutuin yung aming malagkit. May malagkit po kasi ako nakaraan. Ito yun siya, oh. Nabili ko doon sa palengke. Magandang klaseng malagkit. Ano siya, malagkit. Ayan. So, ayan na yan. Naka-ready na yan siya. Dahil nga, ang gagawin ko dito, gagawin nating latik. Ayan guys. Pero, pwede na ito siya lagyan ng sugar. Ayan. Konting halo-halo lang natin. Mamaya na natin lagyan. Mas masarap kasi yan siya guys pag latik. Yung tawag po natin doon ay latik. Alam nyo ba kung ilang nyug yan yung nilagay ko dyan? 3 nyug na malalaki. Katumbas ng 1 kilong malagkit. So, halo-haloin lang natin guys. Kasi kung doon pa tayo magluluto sa baba, medyo ano na siya, makulimlim na, parang uulan. Kaya sabi ko dito na lang, maganda dito tuloy-tuloy yung apoy, hindi tayo mahihirapan magpadingas. Kasi nga guys, pagod din, galing ako ng office kanina, buong maghapon ako alam nyo naman, kahit na Saturday, marami pa rin trabaho. Parang hindi natatapos yung aming ginagawa sa araw-araw guys. Simula Lunes, siguro hanggang Sunday yan. Dahil po bukas ay may pasok na naman po ako bukas. Kaya, yun guys, naisipan ko na rin na instead na ilagay ko na lang sa rep ito yung gata, dito ko na lang ginamit sa pagluluto ng biko para bukas. Kasi guys, magbabaon ako. Meron po kasi akong pasok bukas. Dahil nga po 2 lang kaming nagpapalitan pag-araw. At nakakaboring din, di ba? Pagka puro trabaho lang. Kailangan meron din tayong dalang pagkain, baon sa office. Wala na nga tayong kasama sa loob, wala pa tayong manguya, di ba? Ano guys, medyo naglalangis na siya. Lalagay na natin yung ating sugar. Yung brown sugar. Medyo malakas ang ating apoy kaya babawasan lang natin. Wait lang guys. Kunin natin yung ating asukal. Yan, lalagay na natin to guys yung ating asukal. 1/4 na lang po yan yung aking nilagay. Dahil mamaya lalagyan natin yan siya nito ng condense mamaya. Pagka medyo ano na siya, tunaw na yung sugar. Lalagyan natin ng condense para mas masarap. Halo-haloin lang natin. Kailangan po walang hinto yung paghalo natin. Kasi guys, pagka hininto natin yan, tapos napakalakas pa yung apoy. Dapat po yung apoy maintain lang siya. Pagka hininto natin yan siya, masusunog yung ating niluluto. Kaya kailangan dahan-dahan lang ang ating paghalo at wag nating hahayaan na masunog yung ilalim niya. Yan, halo-haloin. Mapagod kasi masarap ito guys pagka naluto na. Pero, mahirap nga lang lutuin. Tsaga-tsaga lang. Kaya nga, di ba, minsan nga tayo magluto ng ganito kasi nga mapagod. Yan. Kailangan, after mo nga maghalo-halo nito, magluto nito, talagang pahinga ka. Kasi nga mapapasma ka. Hindi ka pwedeng maghugas ng kamay. Baka mamaya maging pawisin, mapasma ang iyong kamay, at maglabasan ng ating mga ugat. Aray, oh my